Hello, magandang araw muli mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Happy Valentine's Day po sa lahat, no? At punta tayo po sa raceback mga lalabs, mga bayots ni dating Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos na tinawag talaga niya itong bangag at magugulat kayo kung ano yung ginamit ni Bongbong Marcos na mga tawag dito. Yung kanyang mga sinisinghot-singhot nilolunok kaya may naiiwan pa sa kanyang ilong na residue. Nilait ni BBM ang mga kandidato ni dating Pangulong Duterte na nautusan lang daw bumili ng suka ay nagkaroon na daw ng certificate of candidacy. So, kung nautusan lang pala ng bumili ng suka at nagkaroon ng certificate of candidacy, ibig sabihin, pul-pul, inutil yung kumilik mo. Bakit sila binigyan ng certificate of candidacy? Di po ba, BBM? Talaga naman, no? Kung makapanglait ka, Mr. President Bongbong Marcos, feeling mo naman may natapos ka. Ikaw nga eh, college dropout ka nga, second year college ka nga, ang may lakas ng loob kang tumakbo pagka-presidente at binigyan ka namin ng pagkakataon na i-correct mo yung mga pambababoy sa inyo ng mga akala naming inaapi kayo ng mga dilawan, inaapi kayo ng pamilyang Aquino, kasabwat ang mga kaliwang komunistang grupo nila ni Juma Sison. Yung pala, magkaibigan pala kayong mga hayop kayo. Booking kayo ngayon. Naku po naman, oh. So, dito tayo sa kanyang mga pinagyayabang, no? Nawala daw bahid, pagnanakaw, hindi daw kasabwat ang kanyang mga kandidatong pagkasenador ng pagnanakaw, sa tukhang. Pero, itong balita ng PIP-TV, na yung PDAP scam witness links to Senators Ligarda, Marcos, sino na Marcos to? Si BBM ba to? Kasi Janet Lim na police, senador si BBM dati, di ba? Ay, ikaw pala, meron pala. Pork barrel, no? Marcos and Soto, to na police bogus project. Oh, Tito Soto parang. Si Lito Lapid, may Lapid pork used in scam, 20 million went to questionable projects in 4 towns. Sa 4 na lungsod ng kanyang lugar dyan siguro sa Pampanga. 5 years on, court yet to collect 124 million in Revilla pork barrel scam si Bong Revilla. Ngayon naman, binago na naman ni Bong Revilla ang kanyang apelyido. Bong Revilla na yung apelyido talaga. At ito lang ang nakakalungkot, mga lalabs, mga bayots. Sinabi ni Ping Lacson na hindi daw suboptimal itong budget ng 2025, no? Na kung saan ay mayroong insertion doon sa 13 pages at 28 blank items na yan sa bicameral. Sabi ni Ping Lacson, subpar. Critics have said this budget is the most corrupt. Kahit si Drilon nagsabi niya. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang 2025 budget or national budget ang pinaka-corrupt at pinakamalaki sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ito, the most corrupt. Will you agree? Yes, I will agree. Mangled nga beyond recognition, sabi ni Ping Lacson. Pero nung sabihin ni Bongbong Marcos doon sa kanilang rally sa Ilocos nung unang araw ng kampanya, hindi man lang nag-object si Ping Lacson. Nananahimik. Ay, siyempre, kaalyado. So, Ping Lacson, walang bahid na mga pagnanakaw kayo? Ay, naku po.
Ayan tayo eh. Nakakatawa ang mga pinagsasabi ng presidenteng ito. Hindi alam mga lalabs, mga wives, kung ano yung lumalabas sa kanyang bunganga. Tapos sabi pa niya asa na yung sinasabi niya na marami daw mga namamatay, na hinayaan na mamatay sa COVID. Tapos, ang inuupo niya ngayong kapalit ni Jaime Bautista sa DOTR, isang drug czar dati ni Pangulong Duterte, na sino ba pangalan ng taong ito? Si Vince Dizon. Ay, nako, Bongbong Marcos, ano ba nangyari sa'yo, sir? Bakit ka nagkakaganito, Bongbong Marcos? Anong nangyari sa'yo? Ikaw pa ba yung tao na binoto namin? Nung panahon ng 2022 kampanya, tinanong ka ni Boy Abunda kung gagalaw ka, magkakaroon ng mga negative campaigning against Leni Robredo, ayaw mo. Bakit ngayon? Ang tanong, sino yung nagbigay kay Bongbong Marcos ng speech na yun? Nahalata mo namang parang ayaw ni Bongbong Marcos binabasa nga niya, mali-mali pa nga siya doon At ang mukha ni Bongbong Marcos nakakalungkot, nakakaawa, nagkulay ubi. At hindi siya mukhang presidente na alam mo, makikita mo sa mukha niya na wala siyang tulog, walang ligo, dugyot na presidente at walang toothbrush na ninilaw ang ngipin. Na animoy mula nung ipinanganak siya, hindi na toothbrushan ang ngipin niya, dinaig pa niya yung kambing. Nakakaawa po yung itsura ng ating presidente na binoto. God. At alam natin kung sino yung nasa likod noon Yung kanyang insan na hindi niya kayang tutulan. Si Martin Romualdez lang naman ang ambisyoso. At ang kanyang asawa, na manunuba din. Tingnan mo, nahuli ang pinsan din yung kapwa niyang manunuba. Mangingikil. Pamilya ng mga iwan, mga taong to, nakakahiya kayo. Yumaman nga kayo, pero mula sa masamang paraan, hindi nyo pinaghirapan. Ninanakaw ninyo. Diyos ko po, sa ating presidente, ano yan? Ito si Duterte. Nirisbakan siya doon. Talagang hindi nagbago ng stand si dating Duterte, President Duterte, sa kanyang binitiwang salita last year na si Bongbong Marcos ay isang bangag. Sabi dito ni Duterte, alam mo kung ako ang durugista at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa hit-hitan. Meron isang presidente na talagang bangag, talagang harapan, talagang walang habas. Sinasabi ni dating Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Talagang bangag. Hindi naman buang. Hindi pa siya nabubuang, pero baka papunta na doon. Or kung hindi man siya mabubuang, baka isang araw ay bubulagta lang si Bongbong Marcos dahil sa hindi na makayanan ng kanyang katawan ang epekto ng ipinagbabawal na gamot na kanyang nilolonok, sinisinghot, kinakain. Kaya naninilaw ang ngipin, dilaw na dilaw. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, maybe instant use of heroin. So, hindi lang pala kokain ang nilalamon, nilolonok, sinisinghot ni BBM, pati pala heroin. Aabot pa siguro siya ng 80 anyos, 80, pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Tumatayo na para siyang zombie or kung ano ba. Pero pagdating sa panahon na yan, ay hindi na siya gumagalaw, either nakatindig lang, ayan, sa kwarto niya o
natutulog. Wala yun, epekto dito. So harap-harapan mga lalabs, mga bayots, ang buwelta ni dating Pangulong Duterte hanggang ngayon di siya nagbago. Talagang si Bongbong Marcos ay isang addictus benedictus. Nagkukok, sabi ni Tatay Digong nung 2022, di ba? Nagkukukin. Ngayon naman, na-promote heroin. Buisit.